Happy Sabat mga kaigsunan. Malipayong adlaw nga igpapahulay sa atong tanan. Karon ang katapusang gabi sa atong week of prayer, apan ang katapusan nga topiko ugma pa sa second service. Ang topiko nato karong kagabihon igsoon, nagsumpay kini sa topiko nato kagabi. So kung diri mo kagabi, mas nindot kung atong nakunik kay ang atong pagatun-an karon, pamalandungan ang kinabuhi ni Maria Magdalena. Diin kagabi atong gisgutan nga tungod sa panamastamas sa iyang suod ra usab nga kapartido nga gihinganlan si Simon the Pharisee, mao si Maria na hitumpawak ngadto sa pagkadaotan, sumala usab sa writings ni Ellen G. White. So grabe ang nahitabo nga eksperyensya niining inosente nga babae, I should say inosente tungod kay sa tibuok magsuon ni Lazaro, ni Maria ug ni Marta, si Maria gyud ang bunso. Si Maria ang dunay inosente nga pagka babayi, diin na take advantage kini sa iyang suod, inila og tinahod nga kabanay. Apan taliwala niya ng tanan mga kaigsunan, sumala sa tong titulo, God can fix you up. Ang Ginoo makausab ra gihapon nimo. Og niining kagabihon atong ipadayon tungod kay kagabi atong gibiyaan ang kasaysayan ni Maria tungod kay dili man siya maoy sentro sa atong topiko, atong gibiyaan siya ingon nga babae nga nagpakasala. Karon atong tapuson ang sugilano niya nga mohatod kanato sa pagpamalandong nga bisan pa sa kinabuhi nga tan-awon sa katilingban dili na gyud mapunit-punit tungod sa kahimtang, apan ang Dios magausab ug magaayo niini ngadto sa usa ka kinabuhi nga tan-awunon sa tibuok katilingban. Atong iduko atong mga ulo, magampot ha. O Dios nga balaan, samtang kami magatuon sa imong mga pulong, tuguti Ginoo nga ang imong balang espiritu magapasabot kanamo niining mga butanga aron mohatod kini kanamo sa pagpamalandong sa among matag usa ka kinabuhi nga dili namo mapatuboy ug mapataas Ginoo kundi ikaw mao ang amo nga sumbanan sa pagkinabuhi nining yuta. Akong ginatugyan, ginasalig ang tanan tungod lamang sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen. Si Maria Magdalene, mga igsoon, atong hinahinayon og utingkay ang iyang kinabuhi. Kay gabi doon na tayo mga ginabuhian nga mga dokumento nga nag-abli nato sa dili kaayo kumon nga kahibalo mahitungod ni Maria og ang iyang relasyon ngadto kang Simon the Pharisee. Sanglit si Simon sa diha nga naghimo siya og usa ka pagpasalamat, naghimo man siya og salo-salo human si Ginoong Hesus nag-ayo niya, naghimo siya og usa ka salo-salo sumala sa atong giistudyohan gabi nga kining upat do nagoy relasyon kay diha sa pagsalo-salo nga si Simon mo'y nag-imbita iya to nga balay, usa siya ka Pariseo, apan diha sulod sa iyang panimalay matingala ka kung imong pamalandungon ang teksto naaman si Lazaro, naapod si Marta nga mo'y naghikay sa pagkaon. Unya naapod si Maria, diin nagbubo siya sa tiil ni Ginoong Hesus sa mga pahumot. So therefore, atong gi-conclude gabi that they live in the same place. So may relasyon gud sila nga tibuok banay. Sanglit igsoon, atong sugdan kini sa diha nga ang babae nga gihinganlan si Maria mingduol diha sa tugkaran ni Ginoong Hesus. Juan 12, versikulo 1 og 2, nagaingon, 6 days before Passover, Jesus came to Bethany where Lazarus lived, whom Jesus had raised from the dead. Here at dinner,
was given in Jesus' honor, Martha served, while Lazarus was among those reclining at the table with him. So, klaro kayo, nga balay ni Simon, ang nag-andam sa pagkaon, sa dihang giimbita ni Simon si Ginoong Hesus, mao si Maria. Og si Lazaro, naa diha sa lamisa, nagsalo, kauban ni Ginoong Hesus, nga ginaimbita. Verse 7, chapter 7, verse 37 to 38, and behold, a woman of the city who was a sinner. Kita mo? Wala gyud gimension nga Maria. Giplastar gyud ang iyang sugilanon, and behold, og dihay usa ka babae sa syudad kansa makasasala, when she learned that he was reclining at the table in the Pharisee's house, brought an alabaster flask of ointment and kissed his feet and anointed them with the ointment. Mga igsoon, wala kabalo si Maria o pagkakita si Maria unsay nahitabo sulod sa balay. Sanglit na pagkahibalo niya nga mao danay okasyon, pagkahibalo niya nga si Lazaro nga yang igsoon ning tambong sa lamisa, nagdali-dali dayon si Maria because Mary was in the room. Dili magawas-gawas si Maria tungod kay niadtong higayon na prisko pa niya igsoon ang nahitabo sa iyang kinabuhi. Gani ang Biblia nagsulti, she was known as woman of the city who was a sinner. Ilado siya sa syudad nga makasasala. Sanglit tuarang gyud siya sa sulod sa lawak. Sa dihang iyang nahibaluan nga ang iyang igsoon naa diha sa lamisa kauban ni Ginoong Hesus, ug ang iyang igsoon nga si Marta mo'y nag-andam sa pagkaon, nagdali-dali pud siya pangita sa iyang alabaster box. Og ang Biblia nag-explain, nagsaysay og unsa gyud ni kabililhon, Juan versikulo 12 kapitulo 12 versikulo 3 nagaingon, then Mary took about a pint of pure nard, an expensive perfume, mahal nga pahumot. She poured it on Jesus' feet and wiped his feet with her hair, and the house was filled with the fragrance of the perfume. Sa una bitaw, ugnay mga abroad nga gikas barko kinsa mga abroad ninyo, ang kasagaran nga ipasalubong Kuya Ruben, pahumot man gyud. Di ba tinod? Sanglit di gyud ko kalimot anang pahumot nga juvan. Kay kanang juvan mao gyud na ang pirmi ipahumot. Pero matingala lang ko nga, sa dihang nagsigig basa-basa ko sa kasagaran sa pahumot, niingon ko sa kung usa ka amigo, pahumot man ni sa CR. Sa nga nung pahumot man na sa CR, nabasaha ra gyud na juban sa ubos ido di toilet. Kita mo na mga pahumot, basaha ra gyud na ninyo. Juban sa ubos, murag naa siya kanang sa Europe nga pagkasulti, ido di toilet. So kung hunahuna, pahumot sa CR. Mga igsoon, atong inumduman nga kining pahumot kung dili na uso nato karon, ni adtong panahon na sikat kayo ni sa ilang panahon, ilabi na pareha ni Maria nga ang iyang kinabuhi nakasalalay sa kahumot sa iyang lawas. Sanglit ang Biblia nagsaysay, dili lang ni ordinaryong pahumot, but it is an expensive perfume. Ug akong gi-research ug unsa ni ka-expensive, nag-conclude ang atong mga Bible scholars ug sa mga dokumento nga ang kamahal ni ining pahamuta mukantidad siya og usa ka tuig nga sweldo sa ordinaryong mamumuo. Therefore, kung ang atong ordinaryong mamumuo dire 450 ang per day or 400 ang per day, di maglagyo, i-times na nimo og 365 days. Mukantidad siya ni ana nga klase sa pahumot. Perting mahala. Imagine ka, usa ka tuig nimong sweldo, maoy kantidad sa pahumot nga gidala ni Maria. Apan sa diha si Maria, sumala sa Biblia, iyang gibuak, gihumod niya ang tiil ni Ginoong Hesus sa pahumot, iyang gitrapuhan sa iyang mga buhok, diin ang iyang mga luha nagdagayday,
ug wala siya moundang sa paghalok sa tiil ni Ginoong Hesus, di apoy Pariseo nga samtang nagtan-aw didto sa tiil ni Ginoong Hesus, ning question sa iyang kaugalingon. Luke 7:39, when the Pharisee who had invited him saw this, he said to himself, if this man were a prophet, he would know who he is touching. He would know who is touching him and what kind of woman she is, that she is a sinner. Mao gibalik-balik igsoon bisan asa ka mo tan-aw sa mong teksto. Primero, a woman in the city who is a sinner. Ang sugilano ni Simon kun kini propeta pa lang ni. Now take note, Simon was inviting Jesus tungod kay giayo siya gikan sa sangla. Og sa gabi nga previous na tong pagtuon, ang gigamit nga lingwahe ni Simon ningon siya, Lord, if thou art willing, please make me clean. Ginoo, kung angayan ko, or Ginoo, kung gusto ka, ayuha ko. Nagamit siya sa word nga Lord. But actually, he did not believe. Wa siya mutuo. Ang iya gusto lang maayo. Prove kini nga teksto. Kung ning tuo pa siya kang Ginoong Hesus, dili siya magduda. Nagduda na siya. If this man, kung kini nga tao propeta, mahibalo unta siya unsa ning klasiyas babay, gidudahan niya sa Ginoong Hesus. Ang conclusion niya kang Maria, that she is a sinner. Sanglit wala gipalabay ni Ginoong Hesus iyang gisultian si Simon. Ningon siya verse 40. Jesus answered him, Simon, I have something to tell you. Nakoy usulti nimo doy. Tell me, teacher, he said. Aya ding gisuginlan. Ato na ning gihisgutan gabi. Iya ding gisuginlan nga nay duha ka tawo nga pareha nakautang og salapi. Ang usa nakautang og 50 denaryo, ang usa nakautang og 500 denaryo. Unya pareha sila di nakabalong mubayad, di nakabayad kay wa nay ikabayad. Ingon si Ginoong Hesus, sa imong hunahuna Simon, kinsa mangyod ang mapasalamaton kaayo nila sa ilang giutangan nga niingon ang ilang giutangan ayaw na lang kog bayre, quits na lang na. Sa imong hunahuna kinsa kaha? Insa ang nakautang og dako? Sakto ka Simon. Nganuman, ang gibuhat ni Maria nga usa ka tuig nga kantidad sa pahumot gikan sa sweldo sa mamumuo. Wa siya magduha-duha sa pagbupo sa tiil ni Ginoong Hesus. Gasto kung hunahunaon tungod kay si Maria lawom kaayo ang iyang pagpasalamat ni Ginoong Hesus. Pangutana, nganong lawom atong matun-an karon? Ug unsay gihimo ni Ginoong Hesus niya? Nganong ingon ana kalawom ang iyang pagpasalamat sa Dios. Si Ellen G. White nagsulti, ako lang i-review, kung ibalik, sa iyang writings, Simon had led into sin the woman he now despised. Si Simon mo ay nagtukmod ni Maria. Ngadtos pagpakasala, unya karon iya nang gipanamastamasan og istorya. She had been deeply wronged by him. Imagine kay Igsoon. Si Simon had deeply wronged by him, si Maria. Lawom ang sakit nga gibilin ni Simon sa iya. So, nag-conclude ni Igsoon, since wa may lain sala si Maria, kundili ang iya mang pagbaligya og kalipay pinaagi sa iyang unod, hinungdan anak kung muuting kay ka, unsa hinungdan ana? Di ang hinungdan ay si Simon mo ay nagtukmod niya. Magtukmod gani, origin yun na. Ang origin dihas pagtukmod. So gitukmod siyang Simon sa sala nga iya karon nga giatubang bugat sing kasing-kasing nga tibuok syudad ilado siya sa pagbaligyag unod. Mubalik tas origin gitukmod siyang Simon. Gawas nga gitukmod ang highlighted nga yellow nagasulti, she had been deeply wronged by him. Naghimo si Simon og lawom nga sayop nga binuhatan ngadtong Maria. Ug magtan-aw ta sa uban mga scholars nga nagsulat sa Bible, among-amungan ni Simon
ang pagkabirhen ni Maria. But Jesus knows it all. Kabalos Ginoong Hesus aning tanan. Nganong way nagkondinar ni Simon atong gitun-an gabi igsoon nga ingon nga dako kag ranggos publiko, way basta-basta mo accuse nimo. Because during the time Pharisees control even the church, the religious organization, control na sa Pariseo. Control na nila. Sanglit kinsa may mo accuse nila. That's why sa dihang si Ginoong Hesus nagasulti sa mga maot nga binuhatan, nagasultis Ginoong Hesus sa kamaturan, ang mga Pariseo nagmeeting ulsaon nila mapatay si Ginoong Hesus. Ngano man, ang sultis mga Pariseo basin wa nay mutuo nato, daghan na ang sumulunod ni Ginoong Hesus. Hadlok sila, mawad-an sila kontrol sa tao. And here comes Simon the Pharisee. Iya pag yung gi-invite si Ginoong Hesus. Huna-huna guro siya, wala na hibalos Ginoong Hesus sa tago nga binuhatan niya against Mary. But no, tanan butang dayag atubangan sa Dios. But Simon felt himself more righteous than Mary. And Jesus desired him to see how great his guilt really was. Mo day tuyo ni Ginoong Hesus nga iyang gidawat ang imbitasyon ni Simon kay gusto niya didto gyud mismo sa bayang panimalay, iyang ibulgar, iyang pabation unsa kalawom ang sala ni Simon. He would show him that his sin was greater than hers, as much greater as the debt of 500 pence exceed a debt of 50 pence. Balikon na to sa Maria. Kabalo mo unsa igsuon kahugaw si Maria? Hunahuna ni Maria sayop gyud ang iyang gibuhat. Mary is aware kung unsa ang iyang kabutang. Why? If Mary is not aware, Mary will not hide. Di mauwaw si Maria. But since si Mary dili gani halos magpakita sa mga tao, read your Bible. Si Marta ra gyud na pirmi. Si Marta ra gyud na pirmi ang naa sa front line. Mary is always hiding. Usa lang ka insidente akong nakita nga si Maria naa sa gamay nga public place. The time nga nagsulti si Ginoong Hesus sulod sa panimalay. Martha was busy cooking while Mary is busy listening. Mao lang niya nakadindot nga bisan sa kaulawan ni Maria, panahon nga musultis Ginoong Hesus, maminaw gayud siya. And this is true to us today. Na ganitay kaulawan na himo atubangan sa Ginoo igsoon. Natay sayop na himo nga kitay nasayod o gani nay nakasaksi nga kay nagpakasala man nitong igsoon. Imbis mo bati kag kauwaw, kay dapat mo bati tag kauwaw, kay kundi ta mo bati kauwaw, nagpasabot wa na espiritong nagkontrol na to. But normally, ang usa ka igsoon ug di na mo simba, mo palayo. Nganuman, mauwaw na mo pakita sa simbahan. And that is wrong. No, not Mary. Mary loves to listen to Jesus. Mao bitaw ganina atong gisgutan nga si Maria wala diha naa sa sulod, pero pagkabati niya nga naas Ginoong Hesus, minggawas siya bisan sa kaulawan. Limang ka si Maria, basahang Biblia, naghilak si Maria. Sa diha nga nagtrapo siya sa tiil ni Ginoong Hesus. Why she cried? Because she knew Simon is despising her. Kana atong gibasa ganina, kining bayhana wa kabalo si kining si Jesus kung propeta ni wa kabalo nga kining bayhana makasasala, sakit na sa iya. Pero iyang gipalabaw ang pagpakigkita kang Ginoong Hesus. Kabalo mo igsoon, aware si Maria who she is. Pero ang problema lang, dili kaya ni Maria ang paggawas sa iyang nahimutangan nga kinabuhi tungod kay dili niya kaya ang daotang espiritu nga nanulod sa iya. Actually, kung magbasa ta sa Bible, Mary was possessed by the devil spirit. Ang atong pagunahuna sa possession igsoon kanang mukirig devil possessed na. Di lang na siya. Once gani nga
pahiuyon kas mga butang nga kabalo ka nga sayop, that is devil possession. Dili naman na espiritu nagmando nimo. Kanang maglapas-lapas kag Sabado? Do you think espiritu pas Ginoo ang nas imo? Galapas ka nagsabado. It is a possession of the devil spirit. Sanglit si Maria, kabalo siya nga lisod iyang kahimtang. Pero dili niya kaya tungod sa kadaghan sa demonyo nga naa sa iya. Do you know how many demons ang naa kang Maria? Atong basahon. Luke chapter 8 verse 1 to 3. Soon afterward, he went on through cities and villages. Sige nung Isus ni, nagapangwali, proclaiming and bringing the good news of the kingdom of God. And the 12 were with him, 12 disciples. And also some women, uban pud nga mga babae, who had been healed of evil spirits and infirmities. Take note, Mary, called Magdalene, from whom 7 demons. Pila ka demonyo? 7 demons gone out from her. Ingon ana, kakusgan ang demonyo nga nagkupot ni Maria, 7 demons, dili niya kaya, although she know that she is doing wrong, dili niya kaya ang paggawas ni anang kinabuhia. Nga naman 7 ka demonyo, only the time nga naka-enkwentro niya si Ginoong Hesus while Jesus is doing His ministry, where Jesus Christ drove away the 7 demons out from Mary. Mga igsoon, inana gyud, hugaw gyud. Kay dili naman kaya ni Maria. And for further information, ang Mary Magdalene, igsoon, ngalan ni siya sa usa ka taon. Dili siya gitawag sa origin og Mary Magdalene. Actually, she is Mary. She lives in Bethany. Unya, didto sa Bethany, didto nagsugod ang pagtukmod ni Simon, sanglit na ilado siya sa pipila, Mary of Bethany. Dunay mga nagsulat nga mga writers sa Bible scholars nga tungod kay naulaw na siya sa iyang mga partidos tungod sa iyang kinabuhi nga gabaligya og kalipay, mingkalagiw siya ngadto sa unahan nga lungsod nga gitawag og Magdala. Magdala is a town. So nagpadayon gihapon siya kay possess na siya sa demon. Dili na siya kalingkawas, aw naa naman kuslapok, di langoy na lang kuslapok. Pero gikonsensya Maria within. Daghan ba nato ang igsoon? We know that what we are doing is wrong. Pero padayon lang gihapon ta kay lisod paglingkawas tungod sa puwersa sa dautan. And only the presence of Jesus nga makagawas mo ni ana nga kahimtang. Kanang kabalutan nga Sabado balaan pero gihapon sige gihapon tag sausaw sa Sabado. Kabalutan nga sayop pero nganong nagbuhat ta because we cannot get rid out of it because there are demons possessing us. So dito sa Magdala, naila naman siya, natawag siya Mary of Magdalene. Hangtod, gitawag na siya og Mary Magdalene. That's the story. And this time, ning balik siya dito sa Bethany, diin iyang yabuan ang tiil ni Ginoong Hesus, niya nang mahal kayo nga perfume. Jesus said, according to Ellen G. White, 7 times she had heard his rebuke of demons that controlled her heart and mind. She had heard his strong cries to the Father in behalf of her. She knew how offensive his sin to his unsullied purity. In his strength, she had overcome. Buti pasabot igsoon, dili lang din ikausa. There are so many times nga si Maria, tindog, hapla, magbag-o, hapla, magbag-o, hapla. So many times na ni siya. Until such time naka-overcome siya by his strength. Diha lang yun sa Ginoo. How many times nag-attempt si Maria nga mubiya siyang kinabuhi, pero mahibalik gihapon siya. Only the time nga si Ginoong Hesus ang iyang naengkwentro na totally nahawa gyud ang dautan nga posisyon sa iya. But Jesus went to Mount of Olives. At dawn, he appeared again in the temple courts, where all the people gathered around him, and he sat down to teach them. The teacher of the law and the Pharisees
brought in a woman caught in adultery. Bantay ha? They made her stand before the group and said to Jesus, Teacher, this woman was caught in act of adultery. Dili baya ni sayon siya og imong analyson mga kaigsunan. You know what? Ang Biblia dili parehas nabil nga pagbasa nimo mauna na. Kini bisag unsaon ninyo basa, kining babayi nga nasakpan sa sala nga adultery, wa ra ba gyud tay mabasa nga Maria ni. Basaha tanan Mateo, Marcos. There is no record, even commentary nga nagsulti nga si Maria ni. So murag duha ka adlaw ning nagventure ko asa gini makita sa writings ni Ellen G. White, she did not mention that this woman is Mary. However, dunay mga link nga nagpamatuod nga mao ginis Maria. First of all, Mary was not married. Wala dili siya minyo. So ang masayop, ang makasuhan sa adultery kanang minyo lang. Kung pananglit si Maria dalaga, nasakpan siya nga naay gikadua-dua og kayo, sleeping with someone else, ato ibutang bana sa lain nga asawa, dili makasuhan si Maria og adultery. Kay daga man siya. Ang makasuhan katong bana. Pero dili pud adultery ang kaso sa bana. Kay ang adultery iyan as babae. Kuha ninyo? Ang sa bana, unsa man ang kaso? Concubinage. Pero nga nung ang Bible nagsulti man, Teacher, this woman was caught in the act of adultery. Naablihan akong nasibot ko igsoon samtang sige jud ko nakatuog na kay ko halos mata na pud tanaw. Kini di ay nga insidente wa mo kabantay. This is not actually about Mary. It is about the Pharisee nga ilang itrap si Ginoong Hesus. Gusto nila mataral, gusto nila mabutang sa alanganin. Dili isyo sa babae, kundi ang sunod ani nga mga teksto niingon niingon ang mga Pariseo unsa may giingon sa balaod ni Moses, di ba patayon man ni? Ikaw magtutudlo nga Hesus, unsa may imong hunahunaan ni? So dili kang Mary, si Mary ray drag down. Some writer said nga unsa man, this is a prostitute but not married. Nganong gitawag siya adultery tungod kay nakig-negotiate ang mga Pharisee ngadto sa lalaki or sa bana nga gitulog o giubanan sa pagtulog niini ni Maria. Actually, na-set up tanan para lang kung tanaw na to, dili si Maria ang issue dire. Ang issue nga ilang matrap si Ginoong Hesus, unsay isulti niya, kay ang balaod ni Moses nagsulti nga patyon, batoon ang babae nga may sayop nga adultery. So unsay imong ikasulti ani magtutudlo? And this is, some writer said, it was Mary. However, atong ipadayon ang punto igsoon, ingon si Ellen G. White, kung natong tanawon, the woman had stood before Jesus, covering with fear his words, He that is without sin among you, let him first cast a stone. Had come to her as a death sentence, she dared not lift her eyes to the Savior's face, but silently waited her doom. Kita ninyo? Wag yun mo ingos Ginoong Hesus nga, batoon or dili batoon, wa siya mo ingon. Nakabalos Ginoong Hesus sa kasing-kasing sa Pariseo. That's why iyang gibalik ang isyu ngadto sa Pariseo. Kinsay way sala ninyo. Ang isyu unsa may imong hunahuna, batoon dili. Iyang gibalik. Kinsa may way sala ninyo. Sa ato pa, gibaliktad ni Ginoong Hesus kay nasayod si Ginoong Hesus nga ang isyu dili kang Maria, ang isyu ilang itrap si Ginoong Hesus sa kahimtang ni Maria. Gets ninyo igsoon? So yang gibalik. Kinsa may way sala ninyo. Ang babae si Maria sumala sa writings ni Ellen G. White. Iyang gitabunan ang iyang nahong. Nganuman naghunahuna si Maria nga puwersado ang iyang kalaban. Mga Pariseo ito. Naghunahuna si Maria, ang iya na lang gihunahuna samtang naghilak siya, nagpaabot na lang yun siya nga naimot.
Na ay mo bagok sa iyang ulo nga bato. Ay ang huna-huna, pila na lang kasigundo, basin bato ang muigo sa iyang ulo. Waga na siya mo tanaw. Iya lang nabatian nga niingos Ginoong Hesus. Kinsay way sala ninyo, maoy mo una og bato ni ining bayhana. In John chapter 8, verse 6 to 8, they were using this question. Klaro kayo? They were using this question as a trap in order to have basis for accusing him, not accusing her, accusing him. But Jesus bent down and started to write on the ground with his finger. Actually, way mabasa sa Biblia unsay ang gisulat. Way mabasa. Pero tanawon lang nato ang dagan sa pagkaistorya. Let us study thought by thought. Ning luhod si Ginoong Hesus og ning sugot siya, kamot gud niya mismo ang gisulat. Remember, when was the first time that God of heaven wrote through his finger? When was the first time? When he wrote the 10 Commandments. And the second time, the member of Godhead wrote sa iyang finger is when he wrote something against the Pharisees. Luhod siya ning sulat. When they keep on questioning him, samtang sige pagsulat si Ginoong Hesus, sige sila pangutana, unsa man lagi, magtutudlo man ka, unsa may mong huna-huna aning bayhana. He straightened up and said to them, og ning tan-aw siya atubangan sa mga Pariseo, let any of you who is without sin be the first to throw a stone at her. Kinsay way sala ninyo, maoy mo una sa pagbato. Therefore, conclusive kayo nga ang gisulat ni Ginoong Hesus is a statement sa ilang nga accusation. Pag ingon ni Ginoong Hesus, kinsay way sala ninyo, meaning to say, Jesus is writing all their hidden sin nga si Ginoong Hesus nasayod. Kung ilang gidrag down si Maria tungod sa adultery, Jesus knew how sinful Simon the Pharisee is nga gipanamastamasan ang babae nga ulay. Kabalo siya. Sige mo biraan ning babae nga nakasalag adultery, kabalo ko ninyo do. Likod sa inyong gahom o inyong pirsa ug sa kangit-ngit sa palibot, dunay mga babae nga inyong gipang biktima. So nagsulat siya, mauni inyong mga sala. Tanan. Kini ay inyong mga sala. Og nintindog siya, niingon siya, kinsay way sala ninyo, pointing. Wapod siya, imposible pod nga iyang gipahangad. Kay way gamit ang iyang pagsulat. When Jesus wrote something, it's because Jesus wants them to read. So posible giingnan ni Ginoong Hesus, tanawan ninyo. Kinsay way sala ninyo sa akong mga ginapang sulat, mo'y muunag bato. Ellen G. White says sa Desire of Ages, there trace before them were the guilty secrets of their own lives. Kita ninyo, klaro kayong writing sa Ellen G. White. Mga sikrito, ilang mga guilt, giunam-anam og sulat ni Ginoong Hesus. The people looking on saw the sudden change of expression, pastilan, ng luspad, and pressed forward to discover what it was that they were regarding with such astonishment and shame. In astonishment, she saw Mary, her accuser, depart speechless and confounded. Then those words of hope fell upon her ear. Neither do I condemn you, and go and sin no more. Mga kaigsunan, mao ni dapat pamalandungan na to. Si Ginoong Hesus wala nagkondinar sa tao. Wala siya nagkondinar sa sayop ang tao nga nagpakasala. Ang iyang gikondinar ang gibuhat nga sala sa tao. Yung sa woman, asa naman ang imong accuser? Sila nang lakaw na Ginoo. Bisan ako, neither I, wala magkundim nimo. Her heart was melted, and she cast herself at the feet of Jesus, sobbing out her grateful love
and with bitter tears, confessing her sin. Mga igsoon, tataw og klaro, nga during the time sa iyang enkwentro ni Ginoong Hesus, nga naghilak siya, ingon si Ellen G. White, sa kapait sa iyang mga luha, iyang gisugid kang Ginoong Hesus ang iyang mga sala. She confessed her sin to Jesus. You know what, igsoon? Dili gyud nato pwedeng ayuhon ang usa ka tawo nga dili mosulti sa iyang sayop. This is the story of Mary. Kidi mo kitag doktor nga moayo nga way diagnose. Kanang pag-abot nimo didto, di mo kitag doktor nga mo resita lang dayon. Check upon gyud ka tanan. Ihi tanan. I-laboratory pa ka. And then sa result sa laboratory, diha ka himuan sa doktor og resita. Nakuha niyo yung point? If Mary did not confess, how can Jesus Christ fix her? If we will not confess sa mga sala nga kitaray na sayod, pero nag-struggle ta sa guilt nga naa sa sulod, unsa man pag-ayo ni Ginoong Hesus? Yes, Jesus knew. Kabalo si Ginoong Hesus, but Jesus wants us to confess. Why? Confession means self-surrender. Kapalugas Ginoong Hesus, mabito na gisultis Biblia, wala pa mo mangayo ako nahibalo na sa inyong tuyo. Pero nganong nagsulti man ang Biblia? Kung mangayo kamo tagaan. If you ask anything in my name, I will do it. Nganong mo ask pa man ta? Nga nakapalo man ang Ginoo sa atong gipangayo. Nganong mo confess pa man ta? If He knows our sin. Kaya kung di na ito i-confess, meaning to say, wala na ito surrender. We keep on doing and doing it. John chapter 8, verse 9 and 10. And they which heard, being convicted by their own conscience, went out one by one, beginning at the eldest unto the last, and Jesus was left alone and the woman standing in the midst. Sabi niyo, Igsoon, bisan sa kahimtang sa itong kinabuhi, nga naatas pinakaubos nga bahin, hinumduman na to, wala gyud lain mag-atubang, ikaw lang gyud ug ang Dios. Tanawang nahitubo kang Maria. Maria, when he gazed up, wala siya'y nakita nga lain nga mga tao. Even her accuser, wala. It is only the presence of Jesus. And Jesus was left alone, and the woman standing in the midst. When Jesus had left up himself and saw none but the woman, He said unto her, Woman, where are those thine accused? Hath no man condemned you? Sulti niya, she said, No man, Lord. And Jesus said unto her, Neither do I condemn thee. Go and sin no more. Mga igsoon, once gani nga nakig-istorya na tang Ginoong Hesus, once gani nakigsitol na ta sa atong sayop, gi-confess na nato, ayaw naghimuag utro. Dili na nato himog utro. Kaya ingon si Ginoong Hesus, go and sin no more. Buti pasabot, ay kabala ka. Imong sala, imong nang gisulti nako, di ko mo kondinar nimo. I'm not condemning you, but this one thing you should know, go and sin no more. Ayaw na to himuag usab. Ellen G. White says, the Lord hates sin, but He loves and forgives the repentant. Believing sinner, and takes everyone under His guardianship and control. Abin niyo, Igsoon, kung wa tay Kristo sa itong kinabuhi, lisod ba yan eh? Kanang, we will hate sin, but we love the sinner. Ang ato, ratsada manggod. Kailan mo ratsada ka na bang? Totality ba? Pag-ingon sa Biblia, pag-ingon sa writings ni Ellen G. White, Jesus loved the sinner, He hates sin. Ang kita, we hate both. Kay once gani makasayop ug makasala, ingna kog dili tinuod akong giistorya, may lagmatagad na nato. But not Jesus. Dunay mga leksyon, Igsoon. Sa diha nga si Maria nahagba. Sa diha si Maria nga giantos niyang mga sakit sa inistoryahan sa palibot. She was even known as a city woman.
a sinner woman, giyamiran sa katilingban, sakit kang Mariana, gawas sa sakit, ang iyang lawas, pirting kahugaw, naapag yung pito ka dautan nga espiritu. But since Mary confessed to Jesus, ug nakigsaad, ug ning sunod sa gisulting Ginoong Hesus, go and sin no more, lakaw ug ayaw na usba ang imong gibuhat, Jesus fixed Mary. Na usab ug giusab ni Ginoong Hesus si Maria. Number 1, nganong sa dihang nausab si Maria, dunay ning gawas niya nga resulta. Sa may resulta, ang motor kun maguba ay doon, ang resulta nindot og dagan. Si Maria nga naguba, ang pagkatao giayad ni Ginoong Hesus, nindot ang resulta. And what is the result? Ang resulta, una, Mary gave the best for Jesus. Do you think mahatag ni Maria kung naapas yas kinabuhi nga sayop pagpakasala? No. Hinumdumi igsoon, when we are sinning, we cannot give our best to the Lord. I'm telling you. Kinsa may nagpakasala na to? I'm not telling nakasala. Kana bang nagpakasala? Kanang tinutuyo nga pagpakasala. Kinsa may nagtuyo-tuyo nga pagpakasala nga nahatag na to ang the best sa Ginoo. Imposible na igsoon. Tanawas Maria, after niya gihatag ang iyang saad sa Dios to go and to sin no more. Ingon ang mao nga teksto, verse 3 sa John chapter 12, then Mary took about a pint of pure nard, an expensive perfume. Mahal kaayo nga pahumot. Maunay resulta sa tao nga giusab sa Dios. Dili ka magduha-duha paghatag sa imong best sa Ginoo. Unya ang pinakamahal gyud igsoon sultian ta mo. Actually it's not the stone. Expect si Maria nga batuo na siya, naghuna-huna na siya. Ang linya gyud nga pagsulti ni Ginoong Hesus, neither do I condemn you. Mao gyud day bugat nga di mabayran ni nang Miriam. Kanang moingon ang usa ka tawo, Brad, sige lang. Padayon sa kinabuhi, ayaw na pagpakasala. Wa man ko nagkondinar nimo, Brad. I will not condemn you. Maunay sugilanon sa usa ka tawo nga bisan pag di nimo ablihag Biblia, usab ang kinabuhi. Mark chapter 14 verse 9. Verily I say unto you, Christ declared, whosoever this gospel shall be preached throughout the whole world, this also that she hath done shall be spoken of for a memorial of her. Mga igsoon, mangutana daw ko, kinsa man sa Biblia, kinsa man sa mga Bible heroes nga nangamatay, ang giingnan ni Ginoong Hesus, nga kung mamatay ni siya ha, ang iyang gibuhat, isangyaw gyud ninyo pirmi. Kinsa man gyud? No, except this woman nga grabe ang sala. It's only Mary nga niingon si Ginoong Hesus, unsay iyang gibuhat nako karon sa iyang humod sa akong tiil, sa iyang paghugas sa akong tiil, sa iyang paghalok sa akong tiil, ang iyang gibuhat sa matagwali ninyo, i-appeal ninyo kining iyang gibuhat. Pagkanindot igsoon. Wherever you will preach to the whole world, this also that she had done shall be spoken of for a memorial of her. Lesson number 2, ang epekto sa usa ka tawo nga aydon sa Ginoo kay nagpaayad sa Ginoo. Ang imong kahumot bisan ka baho, kana bitang sugilanon sa Cebuano ambot og sakto ba sa grammar kanang pahumot kay Ruben. Unya moingon kag imbis mo kag unsay humot ang atong masulti, unsay baho. Kuha ninyo? Kanang moinom ka og gatas, unya mangagda ka. Di man ka moingog mangatas ta, Brad. Unsa may imong ilitok? Mga pisa ta.
Pero gatas imong giinom. Kay murag wa ko kabati Kuya Robin nga mangatas ta. Moingon gyud mangape. Unsa man na diha? Aw pinaig. Suboti pasabot kun nga naayo ta ni Ginoong Hesus, ang resulta ang imong baho nga humot, nabay baho nga humot, ang imong baho nga humot tibuok mga tao bisan nagyamid nimo makasimhot. Atong basahon. John chapter 12 verse 3. Then Mary took about a pint of pure nard, on expensive perfume. She poured it on Jesus' feet and wiped his feet with her hair, and the house was filled with the fragrance of the perfume. And the house were filled with the fragrance of the perfume. Pirting humuta. Hinumdumi, dili to humot nga luod. Naday humot nga luod, palit ra mo perfume nga barato kayo. Kasukaon mo humot. Pero palit mo mahal. Pirting humuta, nindot kayo. Tibuok lawak nakasimot og nagtuo ko in that moment of time, wa sila naghunahuna ni Maria. Ang ilang gihunahuna kahumot baron ani. A life that is changed by God. Ang masimhot sa tao, ang imong kahumot, ug dili na nila masimhot ang imong kabaho. Maunay na kanindot igsoon, kung makigdil ta sa Ginoo, woman, where are thy accuser? Ang nahabilin, siya lamang og si Kristo. Wa nay lain tao, wa nay lain gikaatubang, and then the fragrance of Christ ning humot sa tibuok lawak. Ikatulo nga result, Mary's thankfulness centered on Christ. Nambasahon. And standing behind him at his feet, weeping, she began to wet his feet with her tears. Imagine ka, ang ningbasa sa tiil ni Ginoong Hesus, dili tubig, luha. So nga nung luha man, alang-alang pag si Maria magpaagay lang. Kadtong luha nga ning gawas niya, that is something, kay di ka pwedeng muhilak og duwa na tandog imong emosyon. Grabe tong hilak ni Maria sa pagpasalamat kang Ginoong Hesus, and wipe them with his hair. By the way, kani nga situation sa dihang si Maria naghugas, humana ni si Maria, gipagawsa ni Ginoong Hesus og 7 ka mga demonyo. Mary was changed. Pero ang interpretation, ang perception sa tao, hugaw gihapon siya. Mao man gini ang tao. Gipasaylo na sa Dios ang tao, ang perception sa uban, hugaw gihapon. Diba tinod? Negative na COVID, pero kay na COVID ka, di mo paduol ang tao nimo. Di ba? Wipe them with the hair of her head, and kiss his feet, and anointed them with ointment. Gilabuan pagod ni Maria, ang tiil hugasan lang sa kamot, pero si Maria iyang gihalukan. Buti pasabot, ang iyang pagkamapasalamaton, sintro gayod sa Ginoo. Nga tungod ni ana, grabe ang iyang gihimo, nga bisan tiil halukan. Ingon ana ang iyang pagpasalamat, it is always centered in Christ. Mga igsoon, ang kinabuhi sa usa ka tawo nga giayad sa Ginoo, tanan pagpasalamat nato, Dios gyud ang pahinungdan. I hope mo agree mo niini igsoon. There are so many things that we are thankful. Panahon magsimba, kadtong nag-birthday, palihog pagtindog, kung kinsa tong gikasal karong bulana, kung kinsa tong nabautismuhan, tindog, o kung kinsa tong naapay pasalamatan, palihog pagtindog. We are thankful enough. Igsoon, usa-usahon na to. Dili ko pwedeng maglipod-lipod niini. Hopefully, mo learn taani. Kitang tanan. Apil ko. Ingon si Ellen G. White, on birthday occasions, the children should be taught that they have reason for gratitude to God for His loving kindness in preserving their lives for another year. Precious lesson might thus be given. Nga atong mga anak, di lang mga anak, tanan nga buhi, kay mag-celebrate manig birthday, atong tigamnan.
kay napakyas na gyud ang kadaghanan. Pwede apil ko. Ngano man? Kasagaran sa atong birthday occasion, di na gyud nato istoryahan atong mga anak ug ang nag-birthday. Ang ato busy lang gyud ta. Mao bitaw nga ganahan ko igsoon, don't get me wrong. Please invite me in your birthday. Dili man nakaon atong ginaadto. Ang ato lang ang kanang pag-birthday, sumalagod ng birthday, mo ampo ba kog diretso? Muhatag ko gamay nga pagpasabot. Si Yuel, bago lang nag-birthday. Bisan bata si Yuel, akong giistoryahan nga, well, daghan mga bata sa palibot, well, wag yung katilaw unsay spaghetti. Pero karon, gipangga ka sa Ginoo, gipanalanginan ka, nakatilaw gyud ka unsay spaghetti. Be good to others. At least mga inana nga sugilanon, igsoon. Mao na nga sa atong birthday kano occasion, ang sentro unta, ang Dios. Pero malimot naman ta na igsoon. Dapat gingon ni Ellen G. White, for life, for health, food and clothing, no less than for the hope of eternal life, we are indebted to the giver of all mercies. Utangan ta igsoon sa Ginoo. And it is due to God to recognize His gifts and to present, take note, and to present our offerings of gratitude to our greatest benefactor. These birthday gifts are recognized to heaven. Again, akong i-encourage ug nalimot man ta. Kung maginasto tag birthday, di man gyud na nato ikasaway kay mugasto man gyud tag birthday kay na may mag-expect og birthday celebration. Spaghetti, bihon, bisag unsa mahal ba gyud na. Manok lain-lain nga klase mahal ba gyud na. Pero ang pangutana igsoon, kining tanan nga gipangkaon nato, kinsa may nahimaya ani? Di ba kita'y nabusog, kita tanan? Ingon si Ellen G. White, asa man ang portion nga iya sa Ginoo. Asa man ang birthday offerings. So anybody nga mag-birthday ka, be sure nga ang portion sa Ginoo as birthday offering ihatag nimo. It will be recognized in heaven. Sa atong occasion sa kinabuhi tanan, ang atong thankfulness must be centered to God. Ana, igsoon nga naman, dili ra ba kita'y naglugway sa hinulaman nga kinabuhi? I mean, ang akong anak nakaabot sa birthday, ang Dios nagtugot makaabot. Pero ang pagpasalamat nasa ako tanan. And take note, mostly sa nag-birthday, taga na tog birthday gift. Okay na siya. Di ta manaway ana. Pero kung muhatag tag birthday gift, unsa may atong gihatag sa nagpataas sa kinabuhi? If we gave to the birthday celebrant, much more we give to the life giver nganong niabot yang birthday. It is not my word. It is Ellen G. White's writings. I have said, ingon si Ellen G. White, to my family and friends, ningon sa siyang pamilya o mga higala, I desire that no one, walay usaha, shall make me a birthday or Christmas gift. Ayaw mo hatag-hatag. Unless, gawas kong, it be with permission to pass it on into the Lord's treasury, to be appropriated in the establishment of mission. Liman ka na. Iyan nga conviction. Pero nindot kung sundon. Ingon siya, ayaw ko niyo hatag-hatagig handai ug unsa pa dihang mga regalo ug birthday. Gawas kon inyo nang ihatag dito sa treasury aron mahimo ng galamiton sa buluhaton sa Dios. Mo na nga kung mag-birthday ta, pakaon ta sa mga kaila. Pero pag set aside yun og something nga iya sa Ginoo nga magamit sa buhat. After all, He is the source. Ingon si Ellen G. White, our birthday, napagyod, anniversaries and Christmas and Thanksgiving festivals are too often devoted to selfish gratification. Kasagaran sa atong Thanksgiving and anniversary is often devoted to selfish gratification. Klaro, kaya na din na malalis. I know you will agree with this. Selfish gratification, kanang mag-celebrate kinita, ato gyud. Ato gyud na siya. When the mind should be directed to the mercy and loving kindness of God. God is displeased, dili malipay ang Dios, that His goodness, His constant care, His unceasing love are not brought into mind of this anniversaries occasion. Igsoon sakit kayo ni. Alang sa Dios nga ang okasyon dili siya matagad. Ang okasyon dili siya ma-recognize. After all, He gave blessing to it. Mo nang si Maria,
Wa gyud gibilin si Maria sing perfume, basa ang Biblia. Hulyer nga sweldo, giyabo niya. Iyang gipahinungod sa Ginoo. Way gibilin sa iyang kaugalingon. Kay kabalos Maria nga ang iyang pagpasalamat alang lang gyud sa Dios. Ang tao nga giutro sa Ginoo, magpasalamat ka, di gyud nimo tagaag sinsilyo ang Dios. Sa pagtuon ninyo sa Ginoo, grade 1, tagaag 5 pesos. Let this mind be unto us. The mind of Jesus Christ. Under the Jewish economy, on the birth of children, an offering was made to God. Matao ang bata, ilan ang tagaag offering, Brother Buholtz? By his own appointment, now we see parents, karon kuno lahi, we see parents taking special pains to present gift to their children upon their birthdays. They make this an occasion of honoring the child as though honor were due to the human beings. Sa una, mag-anak ka, grabing pasalamat nila, Lord, offering na mo, salamat, imo ming gitagaag bata. Karon lahi ang mga ginikanan, pag birthday sa anak, ang bata na itagaan. Wa ko maingog dili pwede. Pero kung muhatag naman lang ta, wala ang Ginoo, kana may delikado. As if honor were due to human beings. For life, health, food, and clothing, no less than for the people of eternal life, kita utangan sa Ginoo. Saon sa man, of all mercies, and it is due to God to recognize this gift. Last, ato'y pasabot. If Christian parents had accustomed their children to present offering to God in acknowledgement of His great gift of salvation to men, how different would be the character of the young. Liman kay Igsoon. Kiniday ko na itong mga bata, Iksarim boys, paminaw mo. Kiniday itong mga bata, kung tinudluan lang sa ginikanan, unsaon paghatag, mag-birthday o, day kwartanak, isulod ni, ihatag niha sa simbahan, offering, birthday ra ba nimo? Gitugutan kas Ginoo nga makaabot sa mong birthday, muutro na sa kinabuhi sa bata. Masinsilyo na sa utok sa mga bata. She sought to avoid observation. Balik ta ni Mary. Sa iyang pagpasalamat, wag yun siya nagpasabot bisan kinsa. She sought to avoid observation and her movements might have passed unnoticed. But the ointment filled the room with its fragrance and published her act to all present. Bot ipasabot igsoon, bisan pag wa kay isaba-saba, bisan pag magsinikreto ka, ang imong kinabuhi nga giusab sa Ginoo, madayag ug masimhot nas kadaghanan. Naturally gina masimhot na tungod kay ang imong baho na sa pag-ayo sa Dios kanimo. Diay gipasabot sa Ellen G. White, in breaking off the alabaster box, in that ointment filled with the whole room with fragrance, we have a representation of the sacrifice of Christ which was to fill the whole world. Igsoon, nagalagad tas Ginoo. Bisan pag natay mga sayop, natay mga batasan nga dili angay. Ayaw intaw na ibandilyos palibot. Nga imbis ang kalibutan makasimhot sa baho ni Ginoong Hesus, pareha kang Maria, ang ilang masimutan, ang atong kinaiya nga dayag nakitas kadaghanan. That is not good. It's not our business to let the world know who we are. It's our business to know who the world knows who is Jesus Christ nga ning ayo nato. Tanawa, dili na business nga si Maria nagbaligya siyang unod. Ang nasimhot sa kadaghanan, ang kahumot nga iyang gihimo kang Ginoong Hesus. Kung wala tay himuon nga kahumot igsuon, di nato iyabo ang pinakamaayo nato, wa gyud lain masimhot ang kalibutan kundi ang baho sa atong pagkatao. Pero iyabo nato ang tanan pagkamaayo ngadto sa Dios, ang masimhot sa kalibutan, ang kaayo nga atong gibuhat ngadto sa Dios. That's the lesson. Sanglit igsuon mamalandong ta. She had a sister called Mary who sat at the Lord's feet listening to what He said. Si Maria sa iyang pagka-yano nga babae, wa gyud siya lain Brad Abel nga gusto. Ang gusto lang gyud niya, mulingkod ug maminaw kang Ginoong Hesus. Simple woman, just love to listen God's word.
Ang Ginoo igsoon bisag mahagba ta sama kang Maria. God can fix us. God can fix you. Bisan nagunahuna kay imong problema, ang imong pagkatao lisod kayo, nauwaw ka, hapla na ka kayo. Dili malalis na to nga ang Ginoo makausab nimo. Makausab nako. Ang Ginoo makausab natong tanan. Ingon ang Desire of Ages, this penitent woman became one of his most steadfast followers. With self-sacrificing love and devotion, she repaid his forgiving mercy. Ang babae nga giyamiran, perting ninduta sa history, nahimo siyang usa sa mga lig-on ug mga matinud-anon nga disipulo ug sumulunod ni Ginoong Hesus. Sa atong pagtapos sa nigsoon, dunay tulo ka butang atong tigamnan. Human giayo si Maria ni Ginoong Hesus. Human siya gifix ni Ginoong Hesus. Dunay tutulo ka mga importante nga butang nga dili unta mahimo ni Maria kung wala pa siya usba sa Dios. Kay giusab siya na diskubrihan ni Maria ang tulo ka butang nga dagko nga iyang nahimo. Una nga iyang nahimo, mga kaigsunan, Mary was the first to visit the tomb. Pagkamatay ni Ginoong Hesus, way lain naguna didto. Dili ang disipulo, kundi si Maria. She was the first one nga ning bisita ni Ginoong Hesus didto sa tomb. After the Sabbath at dawn on the first day of the week, Mary Magdalene and the other Mary went to look at the tomb. Ikaduha nga nahimo ni Maria, sa dihang giayo siya ni Ginoong Hesus, usa siya sa mga babae nga nag-amuma ni Ginoong Hesus sa iyang mga kinahanglanon. Tumbasahon. Some women were watching from a distance. Among them were Mary Magdalene, Mary the mother of James, the younger, and of Joseph, and Salome. In Galilee, these women had followed him and cared for his need. Igsoon, kung kita inayo na ni Ginoong Hesus, unsay kinahanglanon sa lawas sa Dios, ang iglesia ug ang iyang buluhaton, we must take good care of it. Many other women who had come up with him to Jerusalem were also there. Ikatulo, Mary proclaimed Jesus' resurrection. Kita ninyo? Ang mga tinunan, wala na hibalo nga nabanhaw na sa Ginoong Hesus. Si Maria go'y nagpasabot nila. Then go quickly and tell his disciples, he has risen from the dead and is going ahead of you in Galilee. There you will see him. Now I have told you. So the women hurried away from the tomb, afraid yet filled with joy, and ran to tell his disciple. Kinsay nagpahibalo sa disipulo nga wala na si Ginoong Hesus sa lubnganan? It was Mary. Mga igsoon, si Maria nga nagpakasala, Mary Magdalene, the woman of sin. Her deeds, take note, her deeds, ang iyang binuhatan of sin is spread all over the city. Pero sa diha nga gipasaylo siya sa Ginoo, her deed of repentance is spread all over the ages. Pagkanindot. Ang iyang sala, ning spread out lang sa syudad. Pero sa dihang naghinulsol siya, hangtod sa atong panahon karon, ning spread out ang kaayo ug ang kanindot ni Maria. Human siya giayo ni Ginoong Hesus. Mga kaigsunan, ang usa ka lawiton nga naguluhan, broken and spilled out. Ang pahumot nga gihabo ni Maria, nga ning puno ang kahumot sa tibuok lawak, nagpamatuod lamang nga bisan ikaw mahagba, God can fix you.